Kung ako ang PR guy, Dave Gomez, makinig ka ha. Tangina mo. Ikaw, Dave Gomez, at Attorney Claire Castro, dyan sa PCO. Particular sa ICC, sabi niya, alam mo naman yung sitwasyon na to, nandito ako sa lugar nila. Yun ang sabi niya, lugar nila. So, ang sabi ko, okay. Tapos sabi niya, malalim. Malalim na bagay yan. Sa tamang panahon magsasalita ako. Yung mga pera-pera, alam niya. Talagang tinatanong ko, totoo ba tong delivery dito? Oo. Diba? So, Nakahanda kaya siya tumistigo kung una sa impeachment kay BP Sara, saka dito sa ICC trial? well, dito sa ICC, tingin ko naman na sa tamang panahon at kung maimbitahan siya, magsasalita siya. Ang sabi ko kay Saldi ko, Saldi, ano ba tong Raffles at Midas? Oo, totoo. Nandun yung mga ICC investigators. Pinapagamit mo, libre, gamit nila lahat? Oo, gamit nila. Tinanong nyo si Zaldico and all, kailan po yung huli ninyo siyang nakausap? Siguro, Pam, siguro mga 2-3 weeks ago. Naging controversial nga ho ang naging interview dito kay Kong Mike Defensor kung saan mga kaabdita aminado ho siya na nakausap niya itong si Kong Saldico at mga kaabdita tetestigo daw ho ito diyan na pag pinatawag siya sa Justice on Committee sa mababang kapulungan kung sakali hong matuloy itong impeachment na inihahain kay BP Sara at yung mga ICC investigator na di umano mga kaabdit tumanggap daw ho ng mali-maleta dito kay Treliling at dyan sa ombudsman natin na si Bonjing Remula. Kaya mga ka-update, matitindi ho at mabibigat hong aligasyon itong mga binitawan itong si Kong Mike Defensor. Hindi lang ho iyan, pati nga ho ito si Auntie Claire Castro, si Dave Gomez ng PCO mga ka-update. Kinall out na ho, minura na ho nila dito sa interview dahil nga mga ka-update yung pagtatakip ho nila dyan sa presidente ho nating Ngagba, alam naman po ng milyon-milyon Pilipino kung ano ho yung ginagawa nila. Kaya madit kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito nga kay Kong Mike Defensor at dito sa mga matitindihong pasabog. Darating ho ang oras at ang araw na lalantad din daw ho etong si Kong Saldico. Kaya dito wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Sino ba ngayon ang tinitira ng Iran? Dubai. Qatar. Saudi Arabia. Base militar ng mga Amerikano sa Iraq, sa Jordan, sa Bahrain, at kung saan pa. At nag-warning na yung Iran. And then, tingnan mo anong ginagawa ng Bongbong Marcos na ito. 9 EDCA sites, de facto US military bases, which is said to contain China. Pag merong giyera dyan sa South China Sea, ganun din ang mangyayari sa atin preemptively, titirahin o retaliatory, titirahin ang mga EDCA sites na yan. Ginawa nila yan sa Ukraine, ginawa nila yan sa Middle East. There is no reason bakit hindi yan mangyayari sa Pilipinas if and when, wag naman sana, a war between the US and China will happen in the South China Sea. And it's not a question of if, it's just a question of when. Totoo yan, no? At nakakatakot because even this March 1 na, was it March 1 nung nangyari ito? Walang walang drum beating, walang anything na magsasabing magpapaputok na kami, ha? Wala yung ganun, Pam, highlight ko lang, Pam. Alright, Dito, sure. dito ninyo na nakikita ang katrayduran ng mga Amerikano. On June 13, 2025, during the 12-day war, merong negosasyon na nangyayari. They were about to agree on a deal. Anong ginawa ng mga Amerikano? Patago, inatake kaagad yung Iran. The same thing here. Ang nangyari dito, they have an agreement na mediated by the Omani foreign minister. At ang sabi doon, we now have a deal. We will be sitting again on Monday. And Marco Rubio, the US Secretary of State, sinabi pa niya, I will be flying to Israel because there's a deal on the table. Anong ginawa ng mga Amerikano at ng mga Israeli? For Ng mga- Monday came for them. Mga hudas na yan. Saturday morning sa Iran, binomba nila. Anong nangyari doon? School building, school girls.
from 6 to 12 years old. Binomba nila exclusive school for girls. 108 people, 185 to 100 school children. Kasi kampante yung mga parents nila na, oy, meron na palang deal. I will send my children to school. Binomba at walang coverage ang mainstream media. Yeah, that's the case here, no? And we do not understand why Bongbong Marcos will not detach from alliance with the US. Bakit hindi niya nakikita sa sarili niyang pananaw na it is likely to happen to me? Ganon yun eh. Pero sige, babalikan natin yung issue ng pandaigdigan na seguridad na meron tayo, no. Question lang din, no. Sa budget, di ba tinatanong natin, ang dami-daming issue sa budget at isa lang ang DPWH sa na-highlight ngayon because ito yung may mga Cabral files, ito yung merong kung ano-anong mga istorya at ebidensya. We also need to see, no, dahil in question din yung supposedly yung napakatagal na at pending issue ng AFP modernization natin. And again, budget is the issue. Saan tayo dadalhin ng ganitong sitwasyon sa budget pagdating ng panahon na tayo naman ang inaatake? And God forbid, huwag tayong dumating sa panahon na tayo ay aatakihin. Di ba? Of course, today, may alam din sa budget ang ating makakausap, di ba? At hinihintay ng maraming tao ang pagpapaliwanag kung ano rin ang kanyang motive, di ba? At lagi siyang idinidikit sa mga naglalabasan na mga nagbibigay ng kanilang mga salaysay tungkol sa kanilang indirect contribution or kanilang salaysay pagdating sa na-witness nilang mga corruption. Today, our special guest, no, papapasukin na natin, former Secretary and Congressman Mike Defensor. Hello, Kong Mike. Good morning sa iyo. Yes, Pam. Good morning. Of course, kay Yusek Marlon and kay EB. Madalas ko natatawag na Elmer. Nagagalit sa akin. Good morning. I think gusto naman yata niya kung Mike na Elmer po ang itawag sa kanya. Magandang umaga po sa inyo. Mensahe Yes, muna ma'am. po. Kung Mike, mensahe muna po sa nangyayari ngayon sa ating mga OFWs dyan, kababayan sa Middle East lalo na. Well, una, siyempre kailangan talagang gumawa kagad ng plano. Kailangan talaga, in fact, dapat nga may preparation talaga dahil hindi naman to bigla ang nangyari. Alam natin na meron na mga pagbabanta na maaaring magkaroon ng digmaan. And importante, kasi namomonitor ko yung iba-ibang mga nagpo-post, meron talaga tayong game plan para sa kanila, meron tayong evacuation plan para dito sa mga kababayan natin kung paano natin ililikas doon sa mga lugar na apektado na maaaring na may problema. Of course, alam natin yung airport, 'di ba? Hindi na pa pwede. Kaya talaga malawakang malawakang preparasyon ang dapat gawin ng ating gobyerno para dito. Is the government ready, you think, sa nangyaring ito? Kung meron mang mga pagkakataon na mapauwi ang ating mga kababayan, do you honestly believe that the Bongbong administration is ready to welcome them back here in the Philippines? Actually, Pam, ang hindi ko kapado is gaano kalaki yung kailangan nating ilikas kasi sa ngayon may mga tinamaan ng ilang bansa, di ba? Ang Dubai. UAE, Dubai. Oo, so depende. Nangyari na naman to dati, may mga ganitong mga sitwasyon na talagang nangailangan tayong ilikas yung ating mga kababayan. Pero as to the extent o gaano kalaki yung kailangan natin gawing paglikas sa kanila, yun ang problema. Talagang napakahirap kung talagang malaking numero o marami tayong kababayan na dapat ilipat. Mabigat, no? Mabigat yung kailangan nating resources, eroplano para dito. No, Kong, good morning. Alam naman ng lahat, galing ka matagal ka na sa gobyerno, lalo nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ngayon, kanina nabanggit ni Pam, ultimo yung comment section
ng embahada natin sa Bahrain, Pam, tinatanggal nila at hindi alam ngayon ng mga kababayan natin paano sila dudulog sa gobyerno, particular yung mga nagtatrabaho sa abroad. Kung kamakailan lang, noong November 2025, ipinagmalaki at ipinagyabang ng isang Bongbong Marcos na ambassador for migrant workers ang isang Lisa Araneta Marcos. So, tama ba yung hinaing ng mga kababayan natin na matindi ang pagkukulang ng mag-asawang Marcos bilang isang chief executive at bilang isang ambassador for migrant workers? Alam mo Marlon, wala naman may gusto na magkaroon ng gera, di ba? Ang una nating sagutin yung nangyari dito sa ating bansa. Yung pagbagsak ng ating ekonomiya, kawalan ng maraming trabaho, resulta na rin doon sa nagiging problema kung paano yung pamamalakad sa ating bansa. So, kahit na wala ng problema ng tigmaan, meron na tayong problema dito. Narinig ko kanina, pinag-uusapan niyo yung budget. Talagang grabe yung malaking pagkakautang natin. Para bang gumagawa sila ng 6 na trilyon na budget, pero ang pondo mo lang 4 na trilyon, taon-taon 2 trilyon, tapos flood control pa napupunta, corruption pa napupunta, yung mga proyektong pangunahin katulad ng Metro Manila Subway, yung train papuntang Bicol, nawala. Kasi yun nga, ang nangyayari, dinadivert yung pondo. Ngayon, nagkaroon ka na naman ng problema dahil nga hindi naman natin inaasahan at ayaw naman natin talaga magkaroon ng gera sa buong mundo. And so now you have so many Filipinos na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa Middle East, na mawawala ng trabaho. Pangalawa, yung remittances nila mawawala yan. Of course, dito sa ating bansa. Tataas yung presyo ng gasolina at magtataas na naman ang presyo dito sa ating mismo. Apektado tayo. Apektado ang mga produkto. Yung paglikas, katulad na banggit ko, medyo dapat sana na prepare na yan dahil nararamdaman na natin yung problema. Kung bigla-bigla ang bang maglilikas dahil talagang lumaki na, talagang malawakan na yung magiging epekto nito sa mga tao doon sa Middle East, hindi lang yung ating mga kababayan. Napakabigat nung requirement para dyan. Hindi ko nga alam kung paano kaya yung paglipad ng eroplano, di ba? Kasi ngayon sa Dubai Airport, wala na. So, Sarado. yung mga bagay. Oo So, yung embassy dyan would know yung ground operations, yung embahada natin. Pero yung mga pangangailangan na resources would still be coming here from the Philippines. O kung saan mang, yung kahit pa paano, yung control ng pangangailangan, magagaling pa rin yung order or supervision dito sa Pilipinas. May kakulangan ba yung gobyerno, si President Bongbong Marcos at si First Lady? Sa tingin ko, hindi lang sa pagiging ambassador ng migrant workers Sa kabuuan, apektado talaga ang bansa at apektado talaga yung preparasyon natin. Kung Mike, good morning, no? Morning. I will have to depart on the granular explanation dito sa domestic implications nitong giyera doon sa Middle East, no? At tatanungin po kita, kasi nakikita natin, no, na yung Iranian retaliatory strikes, no, ay tinatarget nga nila yung mga US military bases doon sa mga neighboring countries sa GCC, no? At there are reports na mga civilian targets ay parang tinatarget na rin. Even the Burj Khalifa ay natamaan, no? Ano ho ba sa tingin mo ang implication nito? And do you see any parallels of these 9 EDCA sites now, no, located in various locations in the Philippines, which are said to be deterrent to China? But if you look at what's happening in the Middle East, parang mas na-heighten pa at nagiging existential threat ng host country ang pagpapatayo ng mga US military bases sa kanilang mga bansa. What do you think is the bigger implication here sa ating foreign policy? Tama ka, Ibi. In fact, madalas, no, para wala nang away. Kasi pag sinasabi dito sa atin, sasabihin pro-China ka, pro-US ka, di ba? May mga ganyan kagad na mga propaganda o may mga ganyan kagad na
ginagawa. Para bang talagang propaganda. In fact, hindi lang naman sa mga taong bayan, kundi maging sa Senado, naging political na. Ang madalas kong kino-quote, si Prime Minister Lee Hsien Loong ng Singapore. Ano ba sinasabi niya? Sinasabi niya, dito sa sitwasyon natin sa Southeast Asia, ang China ay isang bansa na talagang lumakas na at naging mayaman. At sa pagyaman niya, sinasabi niya, yumayaman tayong lahat. At alam niya, sabi niya na may mga problema like dito sa South China Sea. Pero ang sabi nga niya, yung foreign policy should not be just single focus. Dahil sabi niya, meron tayong trade, meron tayong investment, kumbaga, wag itong issue na to ang ating pagtuunan ng panahon o pagtuunan ng pansin. Dahil marami naman pwedeng magkaroon ng kooperasyon. In this particular case, nakikita ko ng marami sa mga posting na ito wala yung nangyayari. Pagka nagkagulo, sapol ang Pilipinas. And you're correct, Ibi. Siguro, nakikita ngayon ito ng ating mga kababayan. And we have to understand na yung laban natin sa South China Sea ay yung problema natin, kunyari magkagera, no? Problema sa Taiwan, problema sa China, mismo nga yung Taiwan. Meron tayong mga problema sa claims. Di ba? At itong Taiwan mismo ang magiging mitya nung pagkakaguluhan. And it so happens, EB, dito sa Asia, andyan yung South Korea, may base dyan. Ang Japan, may base dyan. Pero ang pinakamalapit ay yung Pilipinas. Na, nandun tayo sa norte, yung nakikita kaagad ng Taiwan. So you're correct, EB. I think the sites alone, yung EDCA sites alone, sana hindi siya magiging problema, but yung nagiging hostility dito sa atin, particularly the Philippines, na na-heighten yung tension between China and the Philippines, yun ang tingin kong isang malaking problema sa atin. Malaking, yung nakikita natin ngayon sa Middle East, di ba? Ay maaaring maging sitwasyon ng Pilipinas sa darating na panahon. Kung sa mga ganitong sitwasyon, no, sa gera, of course, laging kawawa rito yung mga civilian. Pero nalalagpasan ng istorya yung sitwasyon naman ng mga sundalo. Dahil sila ang nasa front ng digmaan. Dito sa atin, meron tayong sariling gera. Gera hinggil dun sa talamak na korupsyon sa gobyernong Marcos. And kamakailan, may 18 brave Marines ang lumutang at kasama ni Attorney Levy Baligod ang nagpa-press conference. Kamusta ngayon sila? I don't know. Hindi ko muna alam. Sige, ito muna tanong ko, kung Mike. Ano relasyon mo ron sa 18 brave Marines? Bakit lumutang ang pangalan ng isang Congressman Mike Defensor? Kasi Marlon, nung una pa man, kung nare-recall nyo, si Sergeant Gutesa lumabas na. And nung lumabas Sergeant Gutesa, siguro ang isang nakakalungkot na nangyari, nung magsalita yung tao, nung una, pinoproteksyonan. Kasi if you recall, sabi niya, I'm requesting for a protective custody. Kasama yun sa salaysay niya eh. Nung nagkakaroon na ng hearing sa Senado, ang sinabi na niya, okay na ho. Yung aking mga kasamaan sa ex-Marines ang tutulong sa akin. Nung nangyari yun, akala ko naman, walang problema dahil may grupo talaga sila ng ex-Marines. Nangyari, from the ex-Marines, nag-take over yung mga active Marines. And then later on, hindi na protection, kung bagkus, naging detention na yung nangyari. Illegally detained. And from there, nung nagsalita si Saldico, hindi na namin alam kung ano nangyari sa kanya. Meron ako mga nakakausap yung pamilya. Nung nagsalita lang nga si Saldico, ang sabi ko, lumipat na sila ng bahay, magtago na or umiwas na. So recently, Marlon, parang okay na naman si Sergeant Gutesa. Hindi ko alam in detail, in particular. Pero ang mensahe sa akin, maayos na naman. Hindi naman delikado na yung sitwasyon niya. So ito rin yung nakita ko sa mga Marines.
Etong 18 to, nung malaman ko kay Attorney Levy Baligod, walang pangalawang walang pag-iisip na, kung anong gagawin. Hindi. Anong matutulong ko? Paano ko maalalayan ang mga sundalong to dahil alam ko yung bigat nung sinasabi nila. Tandaan natin na, Marlon, yung mga sundalo lang, bukod kay Saldico, bukod kay Martin Romualdez, yung mga congressman, senador, sila yung nakakaalam ng pera. Dahil sila yung may first-hand information, sila yung may kaalaman kung kanino binigay yung pera, gaano karaming pera, sa anong mga delivery ng mga pondong to. Kaya nga pag sinasabi na, hindi naman totoo yung sinasabi. Ito na nga lang ang trace mo eh. Di ba si Saldico, sinasabi ni Saldico, nagbigay ako. Dito, nagbigay ako dyan. Pero, ito yung mismo mga material na nagbuhat ng pera. So, anong interest ko dito? Talagang lumabas yung katotohanan. Kaya sinasabi ko nga dun sa madalas to, pagka may mga tumatawag tayong mga kasama, kasi nababanggit yung mga ilang pangalan. Ba't kami nadamay dyan? Sabi ko, wala akong alam. Hindi ako kasama dun sa affidavit, sa paggawa nila, dun sa mga sinasabi nila. Pagka naman tinanong ko, kunyari, ano bang particular na nangyari dito? Alam nila eh. Yung kay Congresswoman Laila de Lima. Alam nila, sasagutin nila, hindi sila natatakot. Ano yung circumstansya, saan nila nakita, ano yung dinala ng pera. So, kung sinasabi ko nga dun sa mga nagsasabi na hindi totoo, i-test nila. No? Gawin nila under oath, iharap nila sa committee hearing, ba't nyo ako dinamay, saan nyo ako nakita, malalaman naman nila eh. Hindi nagsisimula itong mga tao. Yes, ma'am. Personal niyo po bang kakilala ang isang press officer Claire Castro? Kasi siya ho yung meron laging may diin ng pangingwestiyon ng inyong kredibilidad at lagi pong sinasabi na kayo po ay kilala sa isang tanim witness scheme. Ano pong pagpapaliwanag at pwedeng sabihin natin sa ating mga manonood at anong kredibilidad naman ng isang Claire Castro para siya po naman ang makapagsabi o mangwestiyon ng inyong sariling kredibilidad din? Alam mo, Pam, ang feeling ko dyan, wala na silang ibang makitang anggulo o spin doon sa issue, kundi politika. Politika yan. Nandyan si Mike Defensor, destabilization yan. Yun na lang ang nakikita lang para bang kung paano kumprontahin ang issue. At ang ginawa nila, yung Ador Mawanay. Nakakatawa kasi nagkamali sila dahil yung isong particular na na-involve sa akin, yung udong mahusay. Nag-spin na nga, nagkamali pa. So, sinasabi lang kasi, di ba yung Ador Mawanay, yung kaso kay General Victor Corpus against Senator Ping Lacson. And nung tinanong to sa Senado kay Senator Ping, sabi, yung kay Ador Mawanay, sabi niya, mali yan, yung kay Mike Defensor, udong mahusay yun. Kasi it also involved somehow yung mga kasamahan ni Senator Ping at that time, no, na may ganyung issue. So tingin ko, yun na lang yung naging spin nila. Excuse, no, para paanong aangguluhan itong isyong to. Ang problema Para ngayon, iiwas sa kanila. oo, di ba? Ang problema, tinanong nila, sabi nila, hindi, ikaw nasa likod niya. Sabi ko, tumutulong ako. Hindi ako nagtatago, tumutulong ako. At openly sinasabi ko, pero may involvement ba ako sa affidavit? May involvement ba ako sa mga sinasabi nila? Wala. Si Attorney Levy at mga sundalo yan. At sabi ko nga, tutulong pa ako sa susunod pang batch kung anong maitutulong ko kasi may mga lalabas pa, magsasalita. Kasi Pam, importante na alalayan itong mga taong to. Totoo. Pag nangyari ulit yung nangyari kay Sergeant Gutesa, una, nakakaawa yung pamilya, nakakaawa yung sundalo, at higit sa lahat, yung pangkalahatan, nakakaawa yung bayan. Pag itinago at nawala yung isyong to na hindi natin alaman yung katotohanan doon sa usapin ng nakawan, kawawa naman yung bansa natin. Follow up ng... sorry, yes, Ibi. Yeah, which brings me to my next question, and this is very important, Kong Mike, no? I-final na ni Attorney Baligod yung kanilang affidavit doon sa ombudsman. Si Senator Amy Marcos is actually calling for a legislative inquiry
especially doon sa allegations contained in the affidavits patungkol doon sa ICC. And there are unconfirmed reports, no? And in fact, even the ombudsman himself, sinasabi na walang value at walang nilalaman daw na sustansya itong mga affidavit na to, essentially dismissing the affidavits. And there are also unconfirmed reports na itong si Erwin Tulfo, who is now chairman of the Senate Foreign Relations Committee, ay ayaw na daw niyang paimbestigahan or gawin yung legislative inquiry. Pag ito po, no, sabi ni Atty. Baligod, meron siyang hawak na katiting na benefit of the doubt doon sa ating judicial system at ganun din sa ating legislative department. Where do you think, no, pag hindi inaksyonan ng ombudsman yan at hindi inaksyonan ng Senate Committee on Foreign Relations, saan na ba tayo patutungo nito? Yan, Ibi, ang nakakatakot. Kasi nga, pagka ganyan na lang na parang sara na sara yung mga institusyon ng ating gobyerno kung saan nais natin marinig kung ano yung katotohanan, yun ang magiging problema. Kasi narinig naman natin kailan lamang ang Edwil Sabala ng Iglesia ni Cristo. Di ba sabi niya hanggang sa ngayon, hindi pa rin ilalabas yung katotohanan. Marami na rin mga tao ang nagsasalita tungkol dito. Talagang mabigat. Ang ibig sabihin ng mabigat, huwag naman sana humantong na ang taong bayan mag-isip na ng iba. Mag-isip na ng hindi tama. Kasi kahit naman sa mismong simpleng kaso, di ba sabi ng mga tao, kaya nga kami pumupunta ng korte o pumupunta ng barangay dahil meron tayong proseso ng hustisya. Pero pagka nakita nila yung mga institusyong yun nagsasara sa kanila, baka iba na isipin ng taong bayan. Kasi gano'n din ho yung sinabi ni Attorney Levy na ibibigay nila o isisiwalat nila ang lahat sa proper forum. Kung hindi nga ho sila napagbibigyan at pinagbubuksan kung ano po ang proper forum sa kanila, option na naman po ba ang media para doon mo na lang isiwalat kung ano yung, let's say, and when we say media, it's not the mainstream media. It's the press mosquito na meron silang tinatawag ngayon sa pagkatao ng mga vloggers na kagaya ho namin. So, because even the mainstream media, hindi po ito hindi po sila nakakatulong din para magpahayag ng mga sabwatan meron ang kasalukuyang administrasyon. So, ano po ang aasahan natin doon? Pagdating ng... Tama. Yes, Pam. Tama ka doon. Dahil pagka ganyan na, alam mo na, parang nangyari ulit nung EDSA 1, no? Na talagang kontrolado yung media, tapos meron kang mga maliliit na stasyon na lumalaban, di ba? Yung Radyo Bandido, nung mga panahon yun. And ngayon naman, nagkaroon ng kaiba, yung mga vloggers na walang naglalabas, nagsasalita tungkol dito. Pero, yeah, correct. And in fact, itong linggon to, sa aking pagkakaalam, lalabas yung mga sundalo para katulad ninyo sa third floor, pwedeng kausapin sila. Direkta. Yes, within the... 18 to, Kong, o panibagong batches? 18 sundalo ito o panibagong batches? Yes, Marlon, kasi di ba hindi nyo pa naman sila nakakausap ng direkta eh. Yes, So itong linggon to, sa aking pagkakalam, bibigyan pagkakataon yung mga kasamahan natin na aktual. Magtanong kung ano yung doon sa detalye ng kanilang salaysay. Ang katanungan is, Pam, no, parang ano bang mangyari dito? I think lahat tayo may ganyang frustration eh. Ang akin lang sana, ang aking pine-prevent, huwag naman umabot sa gano'n ang pag-iisip ng mga tao. Magkaroon naman kahit papano ng puwang para pag-usapan itong mga isyong to. Kasi kung titingnan mo, Pam, ilan ba yung taong na-involved dun sa issue nila? 40 yun eh. Napakarami. Oo, parang ganun 40. Nagulat ako. Tapos nga, iba-ibang mga tao yung na-involved. Parang pag ibinaliwala na lang yun, basta-basta, at tahimik na lang lahat, lalo na yung institusyon ng Kongreso at ng Senado, talagang magagalit ang taong bayan. Magagalit ang taong... Sa mga nasabi po nung 18 Marines po, ng mga unang lumabas, may ikinagulat pa po kayo? Or in-expect nyo na po yung mga pangalan na yun? Pam, alam mo, hindi ko ikinagulat in a way na parang, nandyan yung mga pangalan. Ang ikinagulat ko, yung mga litrato. Bakit may mga litrato? Bakit may ganitong
para bang bigayan ng impormasyon. Alam mo, naging normal na pala yung nagong proseso. Kunyari, nag-deliver ako sa iyo, Pam. Wala ka sa bahay. Pipicturean ko, isi-send ko sa iyo, isi-send ko dun sa bossing ko, kay Saldi ko. Resibo. Mhm. Oo, Congresswoman Pam. Ito na po, naatid na namin. Tapos isi-send ko naman dun sa boss ko. O, Boss Saldi, nahatid na po namin. Naging normal. Parang Shopee and Lazada delivery kong. Proof of delivery. No? Walang yan. Oo. Parang Kung doon sa mga ano. yung impunity, di ba? Yung para bang wala nang kahiyaan. Normal. Deliver ko na yung pera. Ni-normalize ho nila. Oo. Kung doon sa pangalan ng ano, doon sa ICC prosecutors na inescortan pa, tumira pa ron sa condo unit ni Congressman Saldico, nagulat ka ron? Nagulat ako sa bakit parang kasi parang ang pagkakaalam ko naman doon sa mga litratong yun, reporting naman. Nasa na, ito yung subject, nandito po kasama namin. Isa-send yung, parang gano'n natin yung nangyari. Pero, alam mo, yung sa Raffles at saka sa Maidas, natanong ko dyan si Saldico. Ang sabi ko kay Saldico, Saldi, ano ba tong Raffles at Maidas? Oo, totoo. Nandun yung mga ICC investigators. Pinapagamit mo, libre, gamit nila lahat. Oo, gamit nila. That fact alone, mali na yun eh. Di ba? Mali na yun kasi ICC investigation ka, dapat impartial yung investigation mo. Walang halong politika. Nung kakampi nila si Saldico, gamit ang lahat ng resources, ang mga lugar nila, para doon gawin yung mga investigasyon. Doon dalhin yung mga testigo. Doon nakaset up kung paano nakaupo yung mga investigators, tapos isinusubo yung mga gustong ebidensya. So, doon pa lang, mabigat na yung narinig ko doon na parang talagang setup nyo pala yung nangyari. It was not as if the ICC investigators pumunta rito, di ba, na nagsabi sa gobyerno o umikot, let's say kinausap yung Commission on Human Rights, kailangan namin makausap yung mga taong to, tulungan nyo kami. Yun, matatanggap ko pa yung mga ganong senaryo eh. Pero yung pagdating, dinala mo sa hotel, tapos ito yung aming mga lugar, tapos ito na ho yung mga kailangan yung imbestigahan o yung mga ebidensya kailangan nyo. Isinubo na lang ano. Yun ang masama. Teko, nag-good time pa raw. Nag-good time pa raw. Nagbabar pa raw. Nagpa-party-party pa. Yun nga, Marlon. Narinig ko rin nga yun. Nag-inom daw. Alam mo sa sa ICC o kahit yung mga multinational na mga korporasyon nung nasa DNR ako secretary ng maraming mga multinational firms. Kahit na nga yung nag-usap kayo, hindi mo siya pwedeng painumin ng kape o beer. Babayaran nila yung sarili nilang ininom. Dahil bawal. O sila mismo, kunyari, sila naman na may kausap na isang opisyal ng gobyerno, hindi nila pwedeng, kumbaga kanya-kanyang bayaran kayo. Hindi pwedeng magkaroon ng pananaw o para bang magkakaroon ng dungis ng korupsyon. Yung good time, di ba? Inuman kayo, kain nyo sa hotel. Mabigat yan para sa akin, ha? May babae pa raw. May naikwento ba yung 18 sundalo, isa sa kanila, na ilan dun sa ICC prosecutors, talagang naglabas pa ng high-end prostitutes na babae? Maganda yan, Marlon. Pagka nakaharap mo sila na tanungin mo. Baka mamaya mali masabi ko tungkol dyan. Pero kung sinasabing good time, tinanong ko kasi, di ba, nakita ko yung affidavit, di ba? Ano ba yung good time? Yan. May mga sinasabing mga ganyang bagay. Usapang babae na tayo. Usapang babae na tayo kong Mike. Usapang babae na tayo kong Mike. Ito tanong ko sa iyo. Ito may alam ka talaga dito, no? Naghahamon na si Trillanes at si Anyo, no? Na kayo daw at si Attorney Baligod ay ihahabla nila. At ewan ko kung si Trillanes bang naglabas ng salita or ng statement na yon na allegedly
isa daw sa mga sasakyan na ginamit ng mga 18 former military personnel na nagtitistigo ngayon, registered daw sa pangalan ng iyong asawa. So ano Ayun, ngayon tama. sabi mo dito? Do you admit? Oh, Pama, Marlon, kayo na nagsabi niyan, ha? Kaya pag may makukulong yung asawa ko, hindi ako. Dahil sila na nakaregister. Naku, Ma'am Julie. Kami na po bahala kay Kong. Kong, pero yes, you admit Tawa na. ng tawa kasi nagpa-picture pa yung asawa ko dyan eh. Sabi niya, Ibi, pa-picture naman. Oh. Ikaw, Ibi, nagsabi, nasa pangalan niya. Pero, alam mo, Napahamak patuloy. alam mo, yung mga sinasabi lang ganyan, sila ang dapat matakot. Kasi, kung ganyan ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, na isinetap nila lahat ng investigasyon na para diinan at ipitin ang Pangulong Duterte, talagang napakasama ng pagkakasali nila, hindi lamang sa pamilya Duterte, kundi sa soberenya ng ating bansa. Totoo po. Nakita Kung natin sa kasaysayan, si President Estrada, kinasuhan dito sa Pilipinas. Nakulong pa nga habang naglilitis ng kaso. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Nung nagkaroon ng mga charges, although later on naman napawalang bisa, nakulong sa veterans. Dito, sa Korte ng Pilipinas, batas ng Pilipinas. Ngayon, tinitingnan mo yung dating yung Pangulo, nakikita mo yung huwes, ibang nationality, yung iba ang di ba, hindi Pilipino. Nakikita mo yung jury, hindi Pilipino. Tapos nakikita mo yung mga litrato ng Pangulong Duterte. Napakasama. Yung hindi lamang sa tao, kay Pangulong Duterte, pero napakasama sa akin ng imahe na para bang pinawalan natin ang isang Pilipino sa banyagang korte, sa banyagang batas. Kung kinasuhan sana nila ang Pangulong Duterte dito, walang problema. Harapin yung mga kaso, harapin yung mga biktima. Kaya bumalik ako doon sa katanungan. Eto mga sundalo nagsalita, tumutulong ka. Tutulong pa ako. Ngayon, tutulong pa ako sa mga darating, tutulungan ko pa rin. Dahil hindi lang nakawan yung binabanggit nila dito. Pati yung kidnapping na ginawa sa Pangulong Duterte sa isang Pilipino. Yung soberenya ng bansa natin, makikita natin lahat dito sa mga sundalong to. Yung flood control, makikita natin. Baka nga, makita pa natin dito yung mga pinanggalingan pa ng mga nakawan sa irrigation, nakawan sa Department of Agriculture. Diba? Kasi sila nagdadala eh. Ang daming pera. Pati yung Bureau of Corrections, kung Mike, paano nasama yung Comelec? Yan. Di ba yung iba tumanggap. Yung iba naman, may kinuhaan ng pera. Although wala tayong sinasabi kagad na na illegal to. Kasi madudugtong-dugtong natin lahat ng kwentong to, magmula kay Saldico, yung 5 assistants ni Saldico, dati sabi ko 2 lang eh. Ngayon pala 5. 5 pala. 5. Tapos itong mga sundalong to. Makikita ngayon natin talaga kung paano pinaglaruan yung pondo ng ating bansa. Nagkataon lang naman. Position mo, Kong, yung mga assistant ni Saldico, nandito ba sa Pilipinas o wala na rin sila? Ang alam ko yung iba. Yung iba naman ay nasa ibang bansa na. Di ba, ko lang, no? Yung mismong sa ICC, hindi naman natin alam yun eh. Pero yung sila nagsabi, kami nag-deliver ng pera dito namin sinamahan. Pati yung mga saan kayo nagkaroon ng investigasyon, lahat mabubuo eh. Mula sa mga sundalong ito. Kung Mike, nababanggit nyo po na tinanong nyo si Zaldico and all, kailan po yung huli ninyo siyang nakausap? Sino, Pam? Si dating Representative Zaldico po. Kailan nyo po siya huling nakausap?
Siguro, Pam, siguro mga 2-3 weeks ago, na, Sa inyo na po, mabanggit, makausap ko sila. sa inyo pong pag-uusap, Kasi yung meron po nangyari bang- doon, Pam, Opo. Go. Please proceed. Ano po yung kasi napag-uusapan naalala nyo, niyo? nung may mga nung impeachment noon, binabanggit namin yung usapin sa impeachment, yung nakawan, yung unprogrammed allocation, paano ba yung pera dito, so on and so forth. Habang nangyayari yung impeachment na yon, nagkaroon din ng mga pag-uusap si Atty. Levy sa mga sundalo. So, hindi ko naman alam kung tutuloy o hindi mga sundalo. And ang pakiramdam ko nga noon, sabi ko nga, kahit papano, pwede naman kasing dalhin yung issue nila kung magkakaroon ng hearing sa impeachment court. Kunyari, additional evidence. Payagan ng Committee on Justice na pumasok itong mga sundalo to, if ever, napayagan. Habang nangyayari yun, natanong ko sa kanya itong mga ilang bagay. And yun nga, Pam, na talagang madaling idugtong-dugtong ang lahat ng kwentong ito. Pero ang tanong ko po actually, sa inyo pong pag-uusap, meron po ba kayong nababanaagang bakas ng pagsisisi kay Zaldico or pinaninindigan pa rin po niyang wala ho siyang tinanggap na pera? Paano ba kami mag-usap? Parang alam ko na alam niya na hindi ako naniniwala doon sa mga na wala siyang pera Alam or wala siyang perang nakuha? Oo. Pero siguro yung hindi ko na rin yung tinatanong kung ano ba to, magkano ka dito, hindi na yung na lang mismong isyong nabanggit niya. Ano ba tong perang to? Saan ba to nanggaling? Kasi yun lang binabanggit na 2 billion a month na delivery niya. Ano yun ang mapapatunay doon yung mga sundalo. Paano nangyari na may 2 billion a month kang na delivery? So, At anong ahensya po galing? yes, oo. Kung saan ahensya, ano bang kontrata ang nandyan. Kung itong paglabas ng 18 sundalo, alam ni Congressman Zaldico o inutusan niya ba itong mga to para lumabas? Hindi. Wala siyang alam dito. Wala siyang alam kung sino itong mga to. Wala na siyang contact dito sa mga sundalong to. Natanggal yung mga sundalo noong January 18 this year. Etong taon lang na huminto sila sa serbisyo kay Zaldico. And hindi niya kapado kasi ang tao ni Zaldico 90. 90. So, nung lumabas to, hindi niya alam. Ako lang yung nagtatanong. May mga ganitong, totoo ba tong sa ICC? Totoo ba tong delivery sa ganyan? Totoo ba yung sa Ilocos? Kay Sandro Marcos? Yan. Sinasagot ni Zaldico yan at sasagutin niya. Hindi mo siya natanong bakit nahinto yung pagpapalabas ng video niya kasi natabayanan niya ng mga kababayan natin. Kasi sa bawat video message niya, panibagong anomalya yung nalalaman ng mga kababayan natin. Bakit huminto siya sa mga video message niya? Alam mo, nung tinanong ko dun sa ICC, ang sabi niya sa akin, Idol, basta sabi niya, pag dumating yung tamang panahon, magsasalita ako dyan. Pero hindi niya masabi talaga na hindi totoo. Diba? Sabi ko, may ganito palang ginawa yung mga tao. Tapos sabi niya, oo. Sabi ko, yung lugar mo, nagamit dito, yung ganito. Hindi naman niya, sabi niya, oo. Pero sabi niya, yung tamang panahon magsasalita ako dyan, sabi niya, Idol, pasensya ka na. Maraming bagay, sabi niya, delikado ko. Sabi niya, delikado yung pamilya ko. And yun nga, particular sa ICC, sabi niya, alam mo naman yung sitwasyon na to, nandito ako sa lugar nila. Yun ang sabi niya, lugar nila. So, ang sabi ko, okay. Tapos sabi niya, malalim na bagay yan. Sa tamang panahon magsasalita ako. Yung mga pera-pera, alam niya. Talagang tinatanong ko, totoo ba tong delivery dito? Oo. Diba? So, Nakahanda kaya siyang tumistigo kung una sa impeachment kay BP Sara saka dito sa ICC trial?
Well, dito sa ICC, tingin ko naman na sa tamang panahon at kung maimbitahan siya, magsasalita siya. Pero kung idudugtong mo yung mga sinabi niya, siya nga nag-unang nagsalita eh. Nagbigay akong 25 billion kay Bongbong Marcos. Kickback. Saan mo idudugtong yun? Paano nangyari yung 25 billion na yun? Di ba? Dahil sa mata ng mga sundalo, sa experience ng mga sundalo, wala naman silang sinasabing, may 2 billion amount kami dinideliver. Hindi na nila kwentado yun eh. Ang alam lang namin, nag-deliver kami sa Aguado. Ang alam namin, nag-deliver kami sa Forbes, di ba? Nag-deliver kami sa McKinley. Yun ang sa utak ng sundalo eh. Hindi naman nila alam kung saan ang pinanggalingan. Pero alam nila kung kanino napunta, saan napunta. So kung Ito kung may- compute mo yung delivery ng sundalo at i-compute mo yung kay Saldi, magtutugma talaga. Tama. Ito kung Mike, no, itatanong ko na rin to sa iyo. Tinanong namin to kay Attorney Levy, no. Maraming nagsasalita, maraming kine-question yung credibility mo at yung motibo mo. At ang sabi nga nila, itong si Mike Defensor ay tatakbo raw ng senador in 2028. Pakipaliwanag nga po, ano ba talaga yung totoong motibo mo at kung meron ka nga bang plano na tumakbo in 2028? Kong Mike? Alam mo, Ibi, katulad na nabanggit ko kanina, ang parati nilang inaanggulo, yung, ito nga, ini-spin nila na, hindi, politika yan, dahil kay Inday Sara, destabilization, tapos si Mike gustong tumakbo, si Attorney Levy gustong tumakbo. Palagay ko, ang dapat lang tanong isagutin kaagad, kunyari, yung si Claire, totoo bang nagpunta ang mga sundalo sa Ilocos at nagdala ng pera? Totoo bang nagpupunta sa Aguado? Di ba? Totoo bang nagpupunta at may mga diniliver doon sa address ninyo? Kasi nililigaw nila yung kwento doon sa, hindi si Mike nandyan, si Attorney Levy nandyan. Ang mas importante para sa ating lahat, ano yung katotohanan nito? Kaya ako, kunyari, tumutulong ka kasi, no? Nung una pa nga, parang pinapalabas nila na sikreto. Kotse ni Mike. Sabi ko nga, ganun ba? Bakit nyo nalaman? Sinusurveillance nyo? Ganun nga dapat yung una kong gagawin eh. Kaso nga, nung naano ko, na yung asawa ko yung ilalagas nilang pangalan, na sabi ko, hindi, ilabas talaga kung yung katotohanan. Talagang tumutulong ako dyan at tutulong pa ako doon sa mga lalabas pa sa darating na panahon. Ang importante rito, pag tiningnan nila to, lahat ng institusyon ng gobyerno, ipit sa korupsyon. Lahat ng institusyon ng gobyerno, Kongreso, Senado, yung COMELEC, may pera tayong pinag-uusapan sa korupsyon. At dahil po sa pagtulong ninyong yan, Kong Mike, labis-labis po ang pasasalamat ng maraming Pilipino. Kaya lang po sana, ang isa pang takot kasi is, nakakadala po kasi yung ginawa din kay Representative Leandro Leviste na may mga hawak itong mga dokumento and all. But then later on, nawala si Mukha ng totoo nga na sa paligid niya, may nagse-surveillance. Totoo yan because totoo yung ibahin lang natin yung sa yung biglang nawawala ang iyong signal, yung wala namang issue dapat, no? Pero kung hindi na makabalik si Kong Mike, maraming salamat po sa inyong tulong. Marlon, sabihan na lang din natin, no pressure na maraming pong salamat sa inyong pagtindig at pagtulong sa ating mga Marines. At sana nga, I was just saying, hindi umabot sa punto na aatras din ang mga ito or ma-negotiate ba? Di ba? Meron kasi kailangan, yung masungkit no? Oo. So, yun sana si Kong Mike walang anything at lagi pong mag-iingat. Alam naman natin gaano din yung pamilya. Tutulong pa ako, di ba? Sabi niya. Ang galing. Oo. At sobrang tapang ang isinangkalan si Ma'am Julie Defensor. Ma'am Julie, sa'yo naman pala, totoo naman.
Ma'am Julie, kami na muna ang bahala habang nasa loob ka, dadalaw na lang kami sa'yo. Nanonood siya ngayon. Hello po sa inyo, Ma'am madam. Julie, shoutout sa iyo and sa family, sa mga anak and sa apo nila. At mag-iingat, sobrang mag-iingat. Ibig bang sabihin yan, Pam at Marlon, na mas may tapang yung asawa ni Kong Mike kaysa sa kay Kong Mike? Hindi, biglang sabihin yan, pag nakulong si Ma'am Julie, binata ang Mike Defensor. Kayo talaga. Hindi. Pero ano Joke lang po, joke lang. Oo. Pero yung mga ganyang bagay, nakakatakot eh. Kasi tingnan mo, para masabi at para malaman na nakarehistro ang sasakyan sa pangalan, chinek ito. Sinundan ito, kinuha ang plate number, sinundan sa kung saan pupunta, niran ang record sa LTO para malaman mo kung saan, di ba? Yan ho ang kakayanang gawin ng ating administrasyon. Pero sa pagtugon sa mga alinlangan takot na meron ng ating mga kababayan ngayon sa Middle East, napakabagal ng usad ng pagtulong nila. Sinasara, ultimo comment section, para doon mo na lang mabigay yung hinain mo ng kailangan mo ng tulong, pero sarado. Pero sa pagraran ng plate number ng isang sasakyan kung kanino nakarehistro, napakagaling. Di ba? Yeah. Salamat nga kay Kong Mike, no, at kay Ma'am Julie, yung asawa niya, no. At pa Marlon, dito mo nakikita, no, that this government again is running around like headless chicken. Ang laki na ng problema natin sa ating mga OFWs doon sa Middle East. Pero wala silang cohesive plan, no, na isang tao lang ang magsasabi. Nagpalabas ng statement si Bongbong Marcos na nagmumukhang reporter ng grade school, no? Nagpatawag ng emergency meeting. Itong senador na Rapi Tulfo na wala namang kinalaman sa implementasyon ng mga repatriation or mga programa. Paano tutulungan yung mga OFWs natin sa executive, hindi sa Baka legislative. naman in aid of legislation, sasabihin nila. Pero Pam, ang nakaka nito, naglabas ng statement yung Philippine National Police. Biro nyo, dapat sana ang unang maglabas ng unified statement ay ang Department of Migrant Workers at yung Department of Foreign Affairs. Silang dalawa dapat. Ngayon, wala tayong naririnig eh. Did we also hear anything from the defense? Na Merong statement merong- na nilabas pero walang signatory, DND lang. O, di ba? yan pa, yung walang pag-ako kung kanino lumabas ang mensahe. Yung walang pag-ako kung sino yung ayaw nila, itinatago nila ang kanilang mga pangalan. Baka sila ang matawagan, baka kasi later on maging trabaho ko na to. Yung ganun, di ba? Parang lumilihis at ayaw nila ng accountability. Ayaw nila na maging burden sa kanila. Yun dapat naman na talagang trabaho nila na tinatawag ng kanilang serbisyo sa pagkakaupo nila dyan sa gobyerno. Otherwise, if you cannot do your role, Secretary Hans Kakdak, as the Secretary for Migrant Workers dyan sa departamento mo, never accept the role. Yung sa mga susunod, never accept the role. Ang pinaka-critical sa mga ganitong panahon, yan, DMW, Foreign Affairs, di ba? Yung mga ganyan, yung mga sinasabi nating mga ambassador for, ano yung linya ano yung title ni Migrant Lisa workers. Marcos? Yan. Yung mga ganyang kapag hindi ho ninyo mafulfill at alam ninyong hindi mafulfill yung task, do not accept it. Pam, Ano? mahigit 2 milyong Pilipino, OFW, ang nagtatrabaho ngayon sa Middle East. Okay yan, yung mga alter ego ni Presidente Marcos. Pero dapat ang nagsasalita mismo rito, si Marcos Jr. At dapat holistic ang approach mo, Bangag. Hindi yung parang reporter. Dapat yung contingency plan, repatriation plan, pati yung pagtaas ng krudo at gasolina, may nakaplano ka na bilang presidente ng Pilipinas. Di ba Tama. Kuyang? Tama. At alam mo, kung ako ang PR guy, Dave Gomez, makinig ka, ha? Tangina mo. Go! Okay? This is supposed to be the shining moment for this administration to reclaim its lost trust and confidence. Ito sana ang ginamit nila para ma-prop up ang imahe ng isang Bongbong Marcos na boss nila. Ikaw, Dave Gomez, at
Attorney Claire Castro, dyan sa PCO, talak ka ng talak against the Dutertes, vilifying the 18 Marines, no, at sina Attorney Baligod at sina Kong Mike, pero hindi nyo inatupag yung ang imahe ng kaninyong ang boss ninyo. You are supposed to be the shining star, the North Star, while our 2 million Filipinos are in dire need of guidance, in dire need of their support. It's time to shine. Pero anong ginawa? Wala. Parang nag-report lang. Tapos naka-off pa yung comment section ng mga embahada. What the fuck? Really? Totoo. And 11 hours after, ang post ng PCO ay yung pagpapahayag ng pakikiramay ni Marcos Jr. dahil nga merong isang nakumpirma na nasawi na caregiver sa Middle East. Pero prior to that, ang sinasabi niya is tayo ay nakamonitor at sa kasalukuyan wala pa namang nasasaktan or napapahamak. And now, you came out because you want to send your regrets dun sa namatayan at sinasabi mong tutulungan ang pamilya ni Mary Ann Velasquez Rivera. Kami po yung nakikiramay, paano po yung kalahatan na nandun naman na nanganganib din ng buhay? Because una na siyang nagsabi na ang ating mga kababayan ay kasalukuyan nagtatago sa mga bunker something, no? Na safe sila. Alam mo ba yung mga comments doon pag nabasa ninyo? Sasabihin, saan yung mga safe place na yan? Bakit kami na nandito ngayon at naririnig yung mga missile attacks na yan, hindi namin alam kung nasaan. Diba yun, doon lumalabas yung frustration na tama na. Kung wala kang totoong sasabihin, hindi ito yung panahon ng propaganda mo na ito yung entablado mo sa marami pang kasinungalingan lalabas sa'yo. Iharap mo kaya yung asawa mo, unang ginang dyan. Baka naman sa... Ambassador for migrant workers, Pam. Ano na ginagawa mo, Lisa? Awa ka na naman ng alak? Di ba? Pangad ka na naman? Ito pa. Dami na naman anak mo? Kung bunganga lang din naman ang magpapahinto sa missiles na yan, si Claire. Padala ninyo, isama niya si Tariela. And remember, ilang beses nagpabalik-balik ang isang Lisa Marcos doon sa United Arab Emirates at sa Qatar ata yun. No? At alam niyo ba sino yung special envoy to the United Arab Emirates? Sino? Laurel. No, Pimentel. Exactly, yung asawa ni Coco Pimentel. Yes, where is she now, no? Anong kaya... Nasaan ba siya? Tapos natatandaan ninyo, yung una kasi I think it has to do with that 12-day na meron ding palitan ng mga pagsabog na yan. Natatandaan ninyo yung mga nirepatriate nila, yung ibinalik ng bansa, mga opisyal ng gobyerno natin. Inuna, 'di ba? Sila yung inuna. Pero ngayon, ano ang para sa ating mga sambayanang Pilipino? Tama kasi kayo nung sinabi ninyong dapat na-preempt na 'yan. Nung una yung una kayong nakipaglaro sa mga sa bingit ng giyera na ito, dapat na-assume na ninyo na isama ninyo sa budget at napanindigan ninyo ang AFP modernization, 'di ba? Di ba nakikita nyo yung mga videos kung paano salagin yung mga dome, paano salagin, sa ere pa lang pinapasabog na yung mga dapat hindi dumapo sa land. Meron bang gano'n ng Pilipinas? Yung totoo. Meron gano'n ng Pilipinas? Meron, troll. Keyboard warrior pala. Hindi, another question, meron ba tayong aparato? Doon sa pelikulang napanood natin, Marlon, nung sinasabi natin, meron ba tayong mga aparato para masabi mo or ma-estima mo yung oras ng landing ng isang missile at kung saan ito maglaland? Meron ba tayo? Wala. Meron si Marcos aparato, yung lagayan ng sinisingot. Baka yung aparato niya, yung colostomy bag na di umano baka yun lang. Diba? Hindi kasi ito dapat natatawa tayo dahil nakaka-frustrate. Pero hindi tayo natatawa because this is for us a joke. Hindi. May mga kaibigan tayo doon. May mga kakilala tayo doon. May mga inosente doon. Diba? Ang dami kong pamangkin. Ang dami kong W, Pam. Ang dami kong pamangkin. Wait, Marlon.
Marami pa tayong mga kababayan nangangarap maging OFW kasi sa hirap ng buhay dito. Di ba? Kuya. Tapos yung ganyan, sila na nga itong nagdadala ng pera rito, yung mga kababayan nating OFW, alam naman nila may mangyayaring gera, walang preparasyon at hanggang ngayon, wala silang malinaw na tugon at aksyon. Kuya. Marami akong pamangkin. Nasa Dubai, Qatar, Oman. Isang pamangkin ko nga, isang engineer. No? Hindi ko lang pinapansin yung comment niya. Hindi lang ako nagko-comment doon, baka makilala eh. No? Dinidetalye niya. Ilang beses may sumasabog. Buti na lang daw malayo sila doon sa US base. Qatar has the largest US air base in the region. Bahrain, they have the largest US naval base in the region. Meron din ako mga kaibigan na nagpo-post sa nasaan ba? Walang bomb shelter. Wala silang giya kung saan yung bomb shelter. Nasa mga bahay-bahay lang at mga apartment nila. Meron nga akong taga dito sa amin. Nakikita ko sa wall niya. Nagpo-post siya 2 a.m. doon sa Dubai. Umandar yung sirena, binidyohan niya yung mga missiles na dumadaan sa himpapawid. Tapos meron tayong kagaya nito, nung panahon ni Digong walang OFW, mga patawan. Nung pong panahon ni Digong wala hong digmaan. Merong Hindi gera ng pandemic, COVID-19. Yes, pero hindi ho OFWs ang problema, manggagatas ka. Hindi si OFW ang problema. Yung sitwasyon ngayon kung bakit napapahamak ang maraming inosenteng OFW, lawak-lawakan nyo ho yung inyong kukote. Sana Pam, itong si manggagatas ako, tama, no? No, siya ang manggagatas. Sana wala kang kamag-anak na, alam mo yun, na masaktan, masugatan o masawi na nakabase ngayon sa Middle East. Sana lang. Sana Ikaw lang. ang pumunta doon. Samahan mo si Lisa Araneta Marcos kasama ni Claire Castro. Magpahatid kayo kay kay Tariela. Pam, gusto ko makita mo, Pam. Yung manggagatas ka na, tanga ka pa. Leche. Nakakainis. Pam, nakita mo si Erwin Romel. Makikita mo pa ba dyan? Nasaan siya banda? Kaano ni Maria Marice. Ang sabi niya, Hindi ko nga rin nakikita si Maria Marice. Hindi mo ba makiklik? okay, anyway, basahin ko na lang. Hindi ko maklik eh. Hindi ko maklik. Basahin ko lang. Sabi ni Erwin Romel, top intelligence ang tumatrabaho kina Sir Mike Defensor. I'm a former station investigator. Biro mo, para i-run ang plate number na involved sa krimen, kailangan pa mag-submit ng request sa Intel Division ng Land Transportation Office. So para magawa nila ng ganong kabilis, talagang may access sila sa sa system